Eto na ang ating ginawang empanada, guys. Chicken empanada. Eto na, guys. Ayan. Isang piraso yung medyo malaki-laki. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Umuusok pa. Ang sarap na. At juicy siya, guys. At kung narinig nyo, malutong siya, guys. Tara, kain na tayo. Hello guys, how we make chicken empanada. Paano tayo gagawa ng masarap na empanada sa konting ingredients na ating gagamitin? Tipid sarap na empanada. Patatas lang, carrots, sibuyas, at mga leftover natin na red and yellow bell pepper. At pagkatapos meron tayong 500 grams na chicken legs na iyon ang ating kukunin na karne sa loob ng chicken legs. Ayan. Iwayway muna natin ang ating mga gulay at magtataka kayo guys kasi ito kung tutuusin po ang empanada ay napakaraming sangkap dahil sa kamahalan ng bilihin ngayon. Kailangan na nating magtipid. So kailangan ko mapapasarap natin ang ating empanada sa kakonting ingredients para sa tamang pagluluto lang. Ganito lang ang gawin natin. At iwayway lang natin yung mga gulay natin. Pagkatapos ay atin pong ilalagay sa ating fillings mamaya. Ayan, feeling, nothing more than feeling. Ayan, abang ating inihiwa ang ating mga ingredients, kagaya ng sili. Ito po, itira-tira ko na lang guys na red bell and yellow bell pepper sa aking rep, kaya isinama ko na po siya. Kung tutuusin po, ang empanada ay may raisin, green peas, at marami po ang ingredients. Kaya lang po ako, sabi ko nga po, dahil sa kamahalan ng bilhin ngayon, kailangan nating magtipid. Basta meron lang tamang ingredients, ay mapapasarap mo na ang iyong empanada. Ang empanada po ay sikat kahit saang lugar, kahit saang bansa, dahil ito po ay napakasarap at napakasimpleng gawin. At ayan, meron po akong 500 grams o kalating kilong chicken legs na tatanggalan natin ng laman at yung laman ang kukunin natin. Pero wag nyo pong itatapon yung buto. Pwede nyo pong gawan ng soup ito o ilaga, lagyan ng lemongrass para meron ka ng soup. Eto po, tinanggal ko na yung balat at saka pinakalitid ng chicken at iniwahiwa ko lang po na maliliit na ganito. Ayan, hindi ko po siya giniling kasi gusto ko may nangunguya ako guys kapag ka po nagluluto ako. Gusto ko yung may nangunguya ka, nalalasahan mo talaga yung napakong yung sarap ng recipe na ginagawa mo. Ayan, nakatimpla na po yung ating chicken. Meanwhile guys, igigisa na po natin yung ating pinakapiling dito. Una ay iprito muna natin sa konting olive oil ang ating chicken para po hindi siya malansa. Kasi kailangan po, bago natin siya igisa sa sibuyas, yung iba kasi, iginigisan muna nila yung bawang at sibuyas. Ako hindi po. Ginigisa ko muna or piniprito ko muna po yung karne ko bago ko nilalagay yung sibuyas. Ayan. At ayan guys, meron ng sibuyas. Ayan. At pagkatapos nito guys, ay lalagyan ko siya ng 3 tablespoon ng butter or margarine. Kung meron kayong butter o meron kayong margarine, ay pwede rin po. Ako po ay, ang nilagay ko po dito ay butter. Ayan. Ito pong butter na ito guys ay magpapasarap po sa ating karne. Kaya nilagyan ko po siya ng butter. Instead na itlog, butter ang nilalagay ko. Ayan. Masarap po yan. At isunod na natin ang ating mga gulay kapag naluto na siya. Ayan, ilalagay na po natin yung iniwa-hiwa nating patatas, carrots, at saka yung bell pepper. Ayan, pagkatapos po ay lalagyan na natin siya ng seasoning at takpan natin ng mga 15 minutes, 10 minutes para maluto na po yung lahat ng ingredients nito. Ayan, o diba, napaka-colorful niya.
Mega shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sana magustuhan niyo po ang aking recipe today na chicken empanada. Simpleng luto, simpleng ingredients para po sa pagkainan o lamesa. Pwede pong pang negosyo at pwede rin po siyang pang merienda, pang regalo at siyempre pang almusal na rin. Diba? Lagyan niyo po ng 3 tablespoons of lemon para po maalis yung lansa ng karne. At ito na po, lalagyan na po natin siya ng granules garlic at garlic cloves. Ayan. 1 tablespoon lang po ng granules garlic. At pagkatapos, sprinkle na po natin yung ating 2 kutsarang garlic cloves. Ito po ay hindi gumagamit ng asin kasi po may asin na po itong garlic cloves ko. At lalagyan din natin siya syempre ng paminta at paprika para lalo pong sumarap ang ating ingredients or ang feeling ng ating feeling, nothing more than feeling. Yung feeling po ng ating empanada, syempre, o diba? At pagkatapos nito ay guys, ay sakpan na po natin siya. Ayan. At abang ating niluluto yung ating filling, ayusin na po natin yung ating biniling ready to use na ating biniling pastry. Dito po ay binibili ko na lang po ang pastry guys, hindi na po ako gumagawa para hindi na po ako mahirapan kasi mura lang po at napakadali pang gamitin guys at hindi ka na mahirapang magtimpla dahil ito ay ready to bake na pastry savory. Ayan siya guys. Iiwa-iwain lang po natin siya sa 4 na piraso para po magkasya doon sa ating biniling molde. Meron po akong molde rito na binili at para madali na rin po ang pag-mold ng ating pastry. Ayan. At abang inihiwa natin ang ating pastry guys, mega shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa aking mga super chatters. Maraming salamat sa aking mga members at mga GC groups at founder. Maraming salamat po sa inyo at tayo po ay ating gagawin na ang ating empanada. Ayan, palamigin muna natin siyempre siya. Ayan. Meron po akong mga tira-tirang pinagiwahan at ito po ipaplaten natin sa ating rolling pin at siya po ang una nating gagamitin para sa ating empanada filling. Ayan. Ito na po yung ating pinaka-shell ng ating empanada. At maglagay lang tayo ng 1 kutsara o 1 kalahating kutsara sa ating pabalat. Ayan ang ating finished product guys. Medyo i-slice natin yung pinakagilid niya guys. Ayan kasi para hindi po ma-disform yung pagkasara ng ating empanada. Ayan. Ayan, tatanggalin natin ng dahan-dahan yung pinakagilid niya. Ayan guys, para po makikita yung pagkaporma ng ating empanada. Ayan na po siya, pak. Ito na ang ating finished product ng ating empanada. Yum, yum, yum. Ito na yung nagawa natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Bali 17 piraso siya. Ulitin natin. 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17. 17 piraso guys ang nagawa natin sa ating ginawang empanada. Pwede po itong pang negosyo at kayo na ipiprito na natin. Kung napapansin nyo guys, yung isa palpak yung pagkapano ko kasi nasobra ng peeling. So hindi ko na siya binago. Ayan, lutuin na natin. Ayan, maglalagay tayo ng mantika guys. Mag-iinit tayo dito. Kailangan yung sure tayo na malulubog ang ating empanada para po guys, ayan. Guys, ayan. Mainit na po yung ating mantika. So, maglalagay na tayo. Inahan natin ng apoy para maluto siyang pareho. Ayan, luto na siya guys.
Lagyan natin sa strainer. Pagkatapos guys, ilagay natin sa ating wrap. Yung strain wrap natin guys. Para po ano yung mantika. Siya. Ito na ang ating ginawang empanada guys, chicken empanada. Ito na guys. Ayan. Nakagawa tayo ng 17 piraso sa kalahating kilong chicken. Ayan. At nilagyan natin ng patatas, carrots, at red bell pepper and yellow bell pepper. Ayan. Thank you for your watching guys. At thank you very much to all my super chatters. Thank you. Ano na ako, naglalaway na ako guys. Thank you to all my super thanks. Thank you. Thank you to all my super chatters. Ay, nabulol na to guys. Thank you to all my super chatters. Thank you to all my members. Thank you to all my GC groups. Thank you to all my sa mga founders ko, thank you, sa mga followers ko, sa mga subscribers ko, thank you very much guys. So meron na naman tayong panibagong ginawang recipe for today, chicken empanada. Ayan na, yummy. Sana po ay lagi nyo akong panoorin, Erlinda 60 Mix Vlog. At kung hindi pa po kayo naka-subscribe, please subscribe Erlinda 60 Mix Vlog, MLS Soul, love. Ayan, tingnan na natin guys. Ito yung ating isang piraso, yung medyo malaki-laki. Ayan. Ayan, ayan. Wow! Guys, uusok pa. Ang sarap niya. At juicy siya guys. At kung narinig nyo, malutong siya guys. Tara, kain na tayo.